Ngayon po ay Saturday ng ikawalong linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Muli silang pumasok sa Jerusalem. Habang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Siya ay tinanong nila, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?" Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman nating mula sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila dahil naniniwala ang marami na si Juan ay isang propeta. Kaya't ganito na lamang ang kanilang sagot, "Hindi namin alam." Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hanggang saan po ba natin kayang panindigan ang katotohanan? Sa mabuting balita, nakikita natin kung papaano hinubaran na Jesus ang kaniyang mga katunggali sa kanilang bad faith. Hinamon nila sa Jesus na ipakita ang kaniyang authority sa kaniyang paglilinis sa templo. Itong huling ginawa ni Jesus, ang paglilinis sa templo, ay tumama sa kanilang pinaka-sensitibong spot, ang kanilang bulsa, dahil ang kanilang pagninegosyo sa templo ay ang kanilang major source of income. At sinagot ni Jesus ang kanilang hamon sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan nanggaling ang authority ni Juan. Kung talagang totoo sila sa kanilang sarili at kung kaya nilang ipahayag ang kanilang totoong paniniwala, ang kanila sanang itutugon ay ang authority ni Juan Bautista ay nagmumula purely mula sa tao. Ngunit ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23 verse 26, natatakot di umano sila sa mga tao. At ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 20 verse 6, baka di umano sila'y babatuhin ng mga tao. At ayon sa mabuting balita, dahil sa takot nila sa mga tao, kaya ang kanilang sagot ay hindi namin alam. Sa madaling sabi, ang mga religious leaders na ito ay more concerned ng kanilang safety kaysa pagpapahayag ng katotohanan. Kaya naihayag ang kanilang bad faith sa kanilang pagtatanong kay Jesus. Mas gustuhin nilang umiwas sa kahihiyan kaysa ipahayag ang katotohanan at isabuhay ang kanilang totoong conviction. Ngunit ano naman kaya ang ating itutugon kay Jesus kung tayo ang nasa kanilang kalagayan? How far do we carry honesty? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.